Nagsimula ang chapter 263 ng Jujutsu Kaisen sa eksena kung saan makikita natin ang pagkawasak ng Domin expansion ni Sukuna at Yuta. Tumalsik mula dito ang King of Curses na nabuhay mula sa Hollow Purple ni Yuta pero nagtamo ng malaking pinsala sa katawan. Ngayong nasa labas na muli ng Domin expansion si Sukuna, sabay-sabay na sumugod sila Yuji, Todo at Yuta sa King of Curses. Ngunit bigla na lamang bumagsak sa lupa si Yuta. Dulot ito ng pagka-burnt out ng curse technique ni Kenjaku na kasalukuyang ginagamit ni Yuta. Matatandaan na ang paggamit ng Domin expansion ay lubhang nangangailangan ng sangkaturbang cursed energy, kaya hindi po man tapos ang 5 minutong limitasyon, bumagsak na agad si Yuta na nasa katawan ni Gojo. Nakita ni Sukuna ang pagkagulat ni Todo matapos bumagsak si Yuta, kaya sinamantala ng King of Curses ang pagkakataon at sinapak niya ang binatang sorcerer. Naharangan ni Todo ang pag-atake, ngunit nasira ang bilugang bahagi ng kanyang Vibroslap. Habang nangyayari ito, umatake si Yuji mula sa likuran. Napansin siya ni Sukuna kaya sasalubungin sana ng King of Curses ang ating bida, pero binago ni Todo ang posisyon ni Yuji at inilagay niya ito sa gilid ni Sukuna, kaya malayang nakapagbitaw ang ating bida ng isang malakas na pagsuntok sa tagiliran ni Sukuna. Ang suntok ni Yuji ay may kasamang pag-atake na nagmula sa shrine, pero imbes na putulin ni Yuji ang kahit na anong bahagi ng katawan ni Sukuna, sinusubukan ng ating bida na hatiin ang koneksyon ng kaluluwa ni Sukuna sa katawan ni Megumi. Ang estratehiyang ito ay naging posible dahil lumikha si Yuji ng isang binding vow na tumutulong sa kanya para magamit ng kanyang shrine sa kaluluwa ng kanyang kalaban. Sinabi ni Sukuna na kapag nagpatuloy ang pag-atake ni Yuji, hindi na niya kakayanin at maaaring mawala sa kanya ang katawan ni Megumi. Hindi tumigil sa pag-abante si Yuji, kaya ginamit ng ating bida ang shrine ng paulit-ulit. Nagresulta sa pagkaputol-putol ng tinutungtungan ni Sukuna. Hindi nagpatalo ang King of Curses, kaya sinuntok niya si Yuji at tumalsik ito papalayo sa kanya. Bagamat bumuo ng katawan ng ating bida sa pader, hindi niya ininda ang pinsala at nagpatuloy sa pagsugod kay Sukuna. Sinubukan ni Todo na gamitin ng kanyang bugi-wugi upang tulungan ng kanyang kaibigan, pero hindi na bago ang posisyon ni Yuji, kaya ipinagpalagay ni Sukuna na dulot ito ng pagkasira ng Vibroslap. Pero mali pala siya dito, sapagkat hindi si Yuji ang pinag-teleport ni Todo, dahil dinala pala ng sorcerer ang kaalyansi nilang si Angel at Hana sa ibabaw ng pwesto ni Sukuna. Si Angel ang nagmamay-ari sa Jacob's Ladder, ang curse technique na may kapangyarihang puksain ng kahit na anong kakayahan at bagay na nalikha gamit ng cursed energy. Kabilang na dito ang King of Curses. Natapos ang kabanata sa eksena kung saan makikita ang pagbagsak ng maximum output Jacob's Ladder sa kinatatayuan ni Sukuna. Hindi malinaw kung direktang natamaan si Sukuna o kung nasapul siya ng malakas na pag-atake, pero mabubuhay pa rin siya katulad ng nangyari sa Hollow Purple ni Yuta. Hindi na ako tiyak sa mga pwedeng mangyari, pero sigurado ako na dumating na sa limitasyon si Sukuna at kaunting panahon na lamang ang natitira sa kanya. Paano nga kaya siya matatalo? At sino ang karakter na makakagawa nito? Yan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen. Ito po ang spoilers ng chapter 263 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!